Para po matapos na ang usapin sa pagkukumpara ng mga dokumento, inirekomenda po ni Prosecutor Attorney Lorna Capunan na gamitin na lamang po ang ebidensya ng depensa para po mas mabilis dahil manunood pa po siya ng pelikulang The Odyssey. Narito pong report ni Camille Samonte. Bago iharap ang ikalawang testigo para sa Article 1 ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inisa-isa muna ng prosekusyon ang kanilang ipepresentang dokumento. Or a total for the Office of the Vice President and the DepEd, 4,492 documents contained in 15 boxes, Your Honor. Hindi mo naman siguro kami tinatakot, Attorney Capunan. Ay, hindi po. Also, Your Honor, the reason I made manifestation of this is we will not present the 15 boxes. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, iniharap na sa witness stand ang ikalawang testigo mula sa Commission on Audit o COA na si State Auditor Sailin Del Campo. Si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan pa rin ang nag-direct examine. Pero naantala yan, hindi kasi pumayag ang defense sa pag-stipulate o pagtanggap ng mga kopya ng higit 800 acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa COA. Agad yang inalmahan ng prosecution. What is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pretrial. When the clerk of court asked for stipulation on documents, these included stipulations on the acknowledgement receipts. That was the opportune time for the defense counsel to have examined page by page. Nais din daw ng prosecution na maghain ng counter-manifestation sa pagtutol ng depensa. We are tempted to make a counter-manifestation, Your Honor. Because, Your Honor, these manifestations, Your Honor, are because of their own doing, Your Honor. But in any event, I hope you won't give in to the temptation, Counsel. I will not. I will not, Your Honor. Kaya para mapabilis, inirekomenda ni Attorney Capunan na gamitin na lang ang mga dokumento ng defense team para mas mapabilis ang impeachment trial. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say, we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Okay. Of Then course not, maybe counsel. that is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Sa huli, magtatakda na lang daw ng schedule para makumpara ng defense ang naturang mga dokumento na hawak ng prosecution at ang clerk of court ang magpe-preside para rito. Samantala, may napuna naman si Presiding Officer Cheese Escudero sa unang testigo na si COA Auditor Attorney Roderick Wamil. May mali umano kasing total sa notices of suspension at disallowance na inisyu ng COA. It was a typo error po. 69,787,000 pesos. Ang dami namang nagkamaling numero doon. From 59,787, ang tamang total is 69,837. Bago naman matapos ang paglilitis kanina, pinagbigyan ni Escudero ang admission ng affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas bilang exhibit para sa Article 4 o grave threats. Matatanda ang naging issue ito dahil wala umanong notaryo ang naturang affidavit. Paglilinaw naman ni Escudero, ang marking ng naturang exhibit ay hindi ibig sabihing may ruling sa authenticity, admissibility o evidentiary weight ng affidavit. Inilabas naman ngayong araw ng Korte Suprema ang kanilang resolusyon sa pagbasura sa consolidated petition na kumekustyon sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaints laban sa bise. Sabi ng Korte, moot and academic o wala nang saysay ang petisyon dahil na-transmit na ang articles of impeachment sa Senado. Nag-convene na rin daw ang impeachment court at gumugulong na rin ngayon ang paglilitis dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.